Pinalaga ni Davao City Representative Paolo Pulong Duterte ang inilabas ni Ramon Tulfo na umano'y destabilization list na tinawag niyang kasinungalingan mula sa isang laos na journalist. This guy must be really proud of his imagination. It's the only thing working harder than his sense of journalism. Banat ni Duterte sa kanyang social media post. Sa listahan ni Tulfo, 16 individuals ang minomonitor ng gobyerno dahil sa umano'y nasa likod ng planong destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama sa listahan sina Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel Chica, Colonel Leonardo, Colonel Metran, Captain Dado Enriquez, Attorney Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit at alias Monk. Ayon pa kay Tulfo, posibleng financiers ng grupo sina Vice President Sara Duterte, Kong Pulong Duterte at Chavit Singson. If this so-called list is his version of insider intelligence, then the only thing that needs confirmation is whether he still knows the difference between fact and fiction. Dagdag pa ni Duterte. Sinabayan pa niya ng patutsada na he claims he won't reveal his source kahit pitpitin ang bayag niya. Don't worry, nobody's interested. We're just wondering kung naa pa ba mapitpit, if there's still anything left to smash. Yan ang ibig sabihin nun. Ayon pa sa kongresista, nabubuhay sa chismis si Tulfo at ngayon puro pantasya na lang daw ang sinasabi nito. The only destabilization happening here is in his grip on reality, as if this bangag administration even needs a coup, is already in the final stage of self-destruction. Malaki siguro tinatanggap nito kay Bangag at kahit ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig niya. Laos na nga, sinungaling pa. Matalim pambanat ni Duterte. Ayon sa kongresista, nakarating umano sa kanya ang impormasyon na nagnanais si Tulfo na maitalagang special envoy to China, posisyong dating hawak ng veteranong mamamahayag sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ipapaubaya naman ng Malacanang sa intelligence community ang pag-verify sa umano'y listahan. Sa press briefing sa palasyo, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro na kung may basihan man ang mga pangalan, hindi raw ito tutulugan ng Pangulo. It is being monitored and validated by the AFP's intelligence community. Hindi naman po ibig sabihin na nasa social media ay agad na dapat paniwalaan, paliwanag pa ni Castro. Dagdag pa niya, isa umano sa mga lumutang na pangalan ang lumapit pa kay AFP Chief General Romeo Browner at hinikayat itong bawiin ng suporta sa Administrasyong Marcos. Kailangan pong maimbestigahan ito ng mas malalim. Maaaring freedom of expression ang sinasabi nila pero kailangan nating tingnan kung parte na ito ng destabilization, ayon pa sa opisyal. Mauuna pa rin ang usap-usapang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Isang listahan ng lumutang ng umano'y mga nasa likod nito, kabilang daw si Vice President Sara Duterte.